Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos sa tambakan ng New York Knicks kahapon sa score na 117-100. Ang Minnesota Timberwolves ay nahawakan na ang #1 record sa buong Western Conference. Nanguna dyan ng 23 points, 10 rebounds at 5 assists ni Anthony Edwards. 20 points, 5 rebounds, 4 assists, 3 steals din si Karl Anthony Towns at 16 points din si Rudy Gobert. Dahil nga sa development ni Anthony Edwards from just a scoring machine to now an all-around two-way superstar, ang Minnesota Timberwolves ay isa na nga sa mga best team sa buong NBA, kasama ang veteran former All-Star two-way guard na si Mike Conley, ang multi-time All-Star former #1 pick Karl Anthony Towns, 3-time Defensive Player of the Year award winner Rudy Gobert, and lockdown defender Jaden McDaniels. Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James at Dillon Brooks. Si Brooks nga mga kaibigan ay decent NBA player. Hindi siya isang superstar ngunit matunog ang pangalan niya dahil peste nga siya sa tingin ng madami. Dahil madalas niya nga painitin ang ulo ng mga superstar na iniidolo ng madaming NBA fans. Tuwing kalaban nga si Brooks ay tila ba isa lang ito sa mga rare occasions na nagkakasundo ang mga fans ni LeBron James at Stephen Curry. Sa LeBron nga ay tinawag ni Brooks na matanda at laos na noong playoffs. Bawat pagkakataon din na makagawa siya ng stop ay sisigawan nito ang 4-time MVP sa mukha mismo nito. Sa unang pagkikita din nila ngayong regular season ay sinabi niya nga na ikakandado na si LeBron. Ngunit sa last game nga ng Houston Rockets at ng Los Angeles Lakers ay tinustan ni LeBron si Dillon Brooks. Nagtala nga si LeBron ng 37 points, 6 rebounds, 8 assists and 3 steals on a very efficient 14 of 19 shooting sa field. Halos hindi nga nagbintis si LeBron at hindi niya naramdaman ang depensa ni Brooks. Well, ayon nga kay Rui Hachimura, sa palagay niya ay gusto lamang na sumama ni Dillon Brooks sa legacy ni LeBron James. Wala nga daw itong epekto kay LeBron, bagkus nakakatulong pa nga daw ito dahil binibigyan lang nito ng motivation ng 4-time champion. Well, si Brooks nga as of now ay hindi pa siya nakakabuo ng kanyang sariling legacy. Kapag tinanong nga kung kilala ng isang tao si Dillon Brooks, ang unang maalala sa kanya ay yung mayabang sa Memphis noon o kaya naman yung nampipikon kay LeBron o Stephen Curry. Hindi pa nga siya nakikilala bilang Dillon Brooks lamang. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Victor Wembanyama naman at ang San Antonio Spurs ay nagsimula sa season na ito na very promising. Nagkaroon nga sila ng record na 3 wins and 2 losses. Ang dalawang talo na yan ay naging dikit lang din. Ganun ba man matapos nga nito ay nagkakalat na sila. Sa kanilang last 10 games ay may record lamang sila na 0 wins and 9 losses. At sa 9 losses na yan ay may average margin ng kabilang team na 18.2 points. So palagi nga silang tinatambakan. Although hindi naman expected na makakapag-playoff sila, hindi nga magandang record ito para kay Coach Pop. Dahil andun na nga mga usap-usapan tungkol sa pagiging outdated ng kanyang coaching style. Dahil simulangan ng umalis na si Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker at Kawhi Leonard, ang Spurs ay may losing record na at palagi silang nasa dulo ng standings. Na maging coach din siya ng Team USA ay hindi din naging maganda ang resulta nito. Sa ngayon nga ang Spurs ay nasa dulo ng West sa record na 3 wins and 11 losses. At si Victor Wembanyama ay nag-average ng 18.6 points, 9.1 rebounds, 2.5 assists, 1 steal and 2.6 blocks per game on 42.4% shooting sa field and 26.9% naman sa 3-point line at nagtatala din siya ng 3.6 turnovers per game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?